Dahil Girl Scout nga ang panganay ko, ay kasali nga siya sa camping. Kaya ito't ipinaghanda ko na nga siya ng mga dadalhin niyang gamit. Dahil grade 6 na naman tong panganay ko, sa susunod high school na siya. Kaya ito't pinayagan ko na nga siyang mag-camping. Ayaw nga sana pumayag ng asawa ko pero nakapirma na ako tapos nakapagbayad na nga din ako ng babayaran nila. Bale half day nga lang ang klase nila at habang inaantay ko siya para kunin itong mga gamit niya, itong at hinanda ko na muna. Akala ko nga 2 gabi ang camping nila, 1 gabi lang pala. Tapos ayun, tigda 2 pares na damit ang pinadala ko sa kanya. Hinanda ko na nga ang mga dadalhin niya, kagaya na lang nitong mga essential niya, kagaya ng sabon, shampoo, toothpaste, toothbrush. Bale, mga essentials niya, nilagay ko lang sa isang lalagyan para naman hindi siya mahirapan sa paghahanap kapag kukunin na niya. Pinagbaon ko na din siya ng tuwalya, 2 nga ang pinabaon ko sa kanya in case magpatakang isa at mabasa, meron pa rin siyang magagamit. At ayun nga, dahil akala ko 2 gabi ang camping nila, tigda 2 pares na sleepwear ang pinadala ko sa kanya. Binukod ko na nga din at inilagay ko din sa isang lalagyan ng kanyang underwear, pati na din ang kanyang medyas. Pinagdadala din sila ng 3 hanger na may pangalan, kaya lang hindi ko na nilagyan ng pangalan ng hanger niya. Alam naman niya siguro ang hanger namin. Buti na nga lang meron siyang travel bag, kaya hindi na ako nahirapan sa paghahanda ng gamit niya. Etong ang travel bag niya, ginagamit niya din yan pang school. Para naman sa mga gagawin nilang activity, pinagdala lang sila ng t-shirt, pants, at saka jogging pants. Gusto ko nga sana siyang samahan sa camping, kaya lang meron nga akong batang maliit, hindi naman pwedeng iwan to. Kung isasama ko naman, baka magligalig lang doon, makaabala pa kami. Nakakatuwa lang dahil dati mga gamit ko pang iginagaya ko kapag may camping na ganito. Pero ngayon, gamit na ng anak ko. Oo, ako lang ang nagagayak ng mga gamit ko kapag may ganitong camping. Pero itong anak ko, ipinagagaya ko pa talaga. Syempre, para maayos din ang gamit niya at hindi yung basta na lang kung ano na lang madala. Buti na nga lang habang nag-aayos ako dyan, hindi nagliligalig tong batang maliit. Pero nakikialam siya sa mga ginagawa ko. Pinagdadala nga din sila ng unan, kumot, at saka higaan nila. Tapos etong higaan ng batang maliit na lang ang pinadala ko. Sa pagkain naman nila, kung ano lang yung nakalista, yun lang din talaga ang pinadala ko sa kanya. Pinagdadala lang sila ng 2 cups na bigas, 2 itlog, isang noodles, Milo or gatas, pero Milo at gatas na ang pinadala ko sa kanya para Milo, pang almusal niya, at gatas naman iinumin niya sa gabi bago matulog. Syempre, pinagdala ko na din siya ng biskwit. Para naman sa hapunan nila, kami din na magpo-provide, kaya nung maghahapunan na sila, hinatidan na lang namin ang asawa ko. Tapos ayan, pagkatapos ko nga mag-prepare ng mga gamit niya, nagwalis na muna ako dito sa salas dahil napakakalat. Nagkalat din kasi ang batang maliit. Sinundo ko pa nga din ang mga oras na yan ng kinder ko. Pagdating ko sa school, nandun na pala ang asawa ko, naglilinis na. Akala ko kasi hindi makakapagsundo ang asawa ko, kaya ayun, nagpakahirap ako sa paglalakad, susunduin pala. Tapos maya-maya lang, eto nga't dumating na tong panganay ko at nagbihis na nga din. Inayusan ko lang siya ng konti. Sinesermonan ko pa nga siya dyan dahil may tinatanong ako, sinagot ba naman ako ng pabalang. Tapos maya-maya lang, eto nga't natapos na din kami sa paggagaya, kaya sabi ko dito sa asawa ko, ihatid na muna sa school. O siya, paano mga ma, hanggang dito na lang ulit for today's mini vlog. Salamat sa panonood, pa-like and share and follow naman.